strong in the Lord and be of good courage. Your defender is He who is always the same. Mount up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided. Place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle. Light in your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong. What's hot? What's not? What's cool? And what's lame? What's trending? What's fading? Let's talk about it here at Trending Now Talaga. Well, trending now talaga ngayong buwan ng August ang tinatawag na Ghost Month. Ayon sa isang feng shui coach na si Johnson Chua, this year's Ghost Month is believed to run from July 29th to August 26th, according to the Chinese lunar calendar. Sa isang post naman mula sa ABS-CBN, tila may dalang kamalasan di umano. Ayon sa paniniwala ng mga kababayan nating Chinese, ang tinuguri ang Ghost Month na ito at nararapat daw
Di umano na iwasan ang mga sumusunod. Number 1, staying out late. Pangalawa, extreme sports. Pangatlo, making big decisions like getting married, signing contracts, or opening new businesses. Pangapat, starting renovations or building a new house. Panglima, medical operations or surgeries. Pang-anim, loud parties. At pangpito, ang sa mga mahihilig mag-YOLO traveling. Well, tila nag-mega react ang mga netizens at sinabi ni Aldrin Alexander Godito Abapo, mas nakakatakot pa rin ang mag-ghost. Sabi naman ni Nathaniel Gonzalez, hindi pa nila sinama ang avoid to travel in Ayungin Shoal. Ghost ship ata ang tingin nila sa barko ng Pilipinas. Sabi naman ni Mavs Micalier, ang nakakatakot kung wala ka ng masaing sa sobrang mahal ng bigas. Sabi naman ni Nel Barcena, walang malas sa taong marunong mag-appreciate sa biyaya ng Diyos sa iba't ibang paraan. Ghost Month and Feng Shui. What does the Bible say about good luck? Narito po si Pastor Eric Cortez, ang ating Feng Shui expert at ang ating Ginawa mo talaga siyang feng shui expert. expositor. Pero bago siya, Kinakabahan na ba ako kung ano na Linggo-linggo. title? Ilang-galing iba. Pero Oo. Pastor, kidding aside, meron po ba kayong Chinese blood? Meron po. Ang aking lola sa tuhod o great grandfather tama. ay pure Chinese. Oh, see, sabi ko sa inyo, Feng Tapos Shui yung expert aking lolo ay half Chinese na. Kasi pag-asawa na ng Pilipinas. So diluted na yung aking Diluted, pagiging ano? Chinese. Although, Konti lang alam ko sa Chinese. Konti lang alam ko magsalita ng Konti Chinese. lang. Alam ko lang magsalita ng siomai, wonton, siopaw. Yan ang alam Galing. ko. Pero ito, Pas, experience nyo rin a little bit of feng shui sa family niyo. Actually, meron kasi kaming mga kinalakan sa family na akala ko ay normal lang. Katulad nung huwag ka magsusot ng pula kapag may lamay. Oo. Akala ko it's a Filipino thing. Oo yung nga. pala, it's actually influenced by Chinese. Oo, tama. Yun, yung aking background. Saka nakapag pastor rin ako for 6 years as the pastor of the English worship service of a Chinese church. So, yan din yung mga napagkukwentuhan tungkol sa na ghost month. So, meron Pero talagang- tayo pong soy expert pag yung po kukonsultahin. Pero talagang may ghost month, no? Among the Well, Chinese. may in-observe May ang in-observe. mga Chinese about it. Oo. At, connected dyan sa feng shui na tinatawag. Basically, balance, positivity. Balance. Yin-yang, no? Oo, yung yin-yang. Yeah. Subalit, ang alam ko, kasi yung feng shui, nung ako'y nasa media pa before, madalas topic yan eh. Oo nga. Maging yung mga families na nakaranas ng massacre, yung mga violent crimes. Pinapungsuyan din yung bahay nila eh. Talaga? At Oo. batay doon sa kanilang analysis ng feng shui expert, yung disenyo ng bahay nila ang dahilan kaya sila dinalo ng malas. Wow. Yun yung sabi nga sa akin ng isang kamag-anak nung namatayan doon sa ng isang massacre. Sabi sa akin alam mo, munti ko na sapakin yung feng shui expert na yun. Lahat, para lalabas pa kasalanan nila na sila ay nabiktima ng Kasi, isang... kasi pinatayo ng nila in massacre. that way, no? Oo, kasi example, magtataka ka, no? Kaya alam mo, ang pamahiin, inconsistent yan eh. Kasi nagsasalungatan eh. Okay. Sasalungatan. By the way, speaking of balance, no? 'Di ba? Isang pangit, isang maganda. So tatanungin lang natin kung balance tayo ngayon. Oo, tama. Tayong tatlo sa programang ito. Sisikapin syempre natin maging balansyado, no? Hindi, ibig sabihin, kung may maganda, di may pangit. Diba? Oy, grabe naman. Balansyado, May dalawang lahat maganda, maganda kung at pangit. pogi. Dahil lang ang pogi ko, presence of God inside. Yes! Ayan! Naku, Tama, Pero tama. example, sa pamahiin natin, di ba, kaya ka naglalagay ng di ba, pag sinisemento yung sa bahay, yung hagdan, Oo, di ba? oo. Minsan may nagbubuhos ng pera doon sa pundasyon, halimbawa, o kaya may nagbabaon ng barya. Di ba, Oo yung nga. makikita mo sa hagdan yung barya. No? Yes.
Naalala mo ba yun, Tita Mel? Ginawa niya yun sa bahay niya di ba? Sabi ng feng shui expert, malas daw yun. Nag-attract daw yun ng bad vibes. Kasi, tilatapak-tapakan mo yung pera. Tapos, isa pang hindi ko makakalimutan, yung, di ba, mga design, alam ba, sa over the dining table, may parang isang certain geometric shape. Na para sa kanya, malas yun. Tapos pati yung pagkakapwesto ng mga kama, at iba pa. At ang Pati pinakamatindi yung pinto. ito. Oo. At ito, pati yung pinto, kasi nung una, ang feng shui, sa aking pagkakaintindi, di ba, nagsimula yan praktikal Siyempre nga naman, gusto mo yung pinto mo nakaharap halimbawa, sa papasukan ng hangin pero hindi galing sa basurahan yung hangin. Siyempre naman, hindi na malas ang pinag-uusapan doon. Maho na yon, mabaho na yon. Di ba? At gusto mo rin siyempre yung pagtama ng araw sa bahay dahil na maganda rin yung nakaka-uplift ng spirit yung tama ng araw. Di ba kapag medyo nadidepress ka, magpa-araw ka. Yun na isa sa sinasuggest na action. Pero ang ano doon, nag-degenerate na siya into para swertehin. Yun ang aking pagkakaintindi. At ito nga matindi doon sa feng shui expert Nakita niya kasi, remember, we are a Catholic nation. Majority of our fellow Filipinos are Catholics. Tapos may mga kadalasan naman sa bayan ng Katoliko. Merong crucifix. Oo, yes. Okay. Sabi ng feng shui expert, malas yun. Kasi doon yung suffering. Okay. Wow. So doon mo makikita, no? Pero bakit tinotolerate ng mga Pilipino? Oo nga. Yung mga Katoliko. Ito. Kasi parang ang point natin, it goes against even the core of a shared Christianity. doctrine ng Christianity. Hindi lang ko Katoliko, kundi mga evangelicals na katulad po natin. At sasabi, papayag ba tayo, tawagin yung malas. Yung, yung crucifix. Yung cross. Or yung cross. Oo. At yun nga yung isang natin, problema natin dito pagdating ho sa feng shui na to, pamahiin as a whole. Di ba? Naalala mo, Tita Cecil, pag dumadaan ka sa may punso, di ba? Tapos sabihin mo, tabi-tabi po. Ako sinasabihan po. Ikaw ang sinasabihan. Tabi-tabi po, sinasabihan? Ate Cecil. Pero, tuloy, hindi magalaw-galaw yung punso, hindi mo, wala na malay-malay, bahay ng alay yun. oo nga. Oo, kaya pumupunta sa bahay tuloy. Tapos ang laki-laki na nung punso na yun, di ba? Hindi mo Magaling yung magalaw-galaw. duwindi. Tapos yung magkaiihi doon dahil baka kuruting ka ng duwende at mamaga. Ganon. Maraming Pasintabi po sa mga... pasintabi sa mga kumakain. Hindi, ang point doon, ang daming, lumaki akong sa ganyang pamakain. No, kasi mahilig din tayo magbasa tungkol nga sa pamahiin and I thought na it just makes sense at nag-involve din tayo sa occultism. Yung pang isang makikita natin yung ugat ba nito? Ang gulo Example, malas daw ang may itim na pusa. Ayan, nabanggit ni Tita Mel kanina. Diba? Oo, niniwala si Tita Mel doon? Hindi po. Hindi. O mahilig siya sa pusa? Hindi rin, Pastor. Ay, ganon? Kawawa daw yung Nakakabahan ako, punsa. baka pagbalik ng asawa ko, cat person na Kasi sa mahilig US, siya. inalagaan niya yung pusa ng auntie ko Ay, nako. Ay ko, pali dog person ako. Ayoko ng pusa. Pareho tayo, Pas. Oo, kasi ang aso, pag pinakain mo, sasabihin ng aso, uy, ang bait nito sa akin, siguro Diyos siya. Oo, tama. Pag ang pusa, pinakain mo, sabihin ng pusa, ang bait nito sa akin, siguro Diyos ako. Cat and dog theology, Hindi, pero seriously, di ba yung pusa malas daw? Naglalakad ka, may dumang pusa, Yung itim na malas pusa. daw. Yung itim na pusa, oo. Itim na pusa. Oo. Sa black magic, swerte yun. So meaning nagko-contradict sila. Yes, Oo. so how can it be a foundation of our faith, of our lives, Yun. when you're not even sure who's saying the truth? Oo. Ano yung basis? Ganda, no? Gandang point. Itong mga ito. Kaya I would rather go for the sure foundation of the word. Oo. Pero The word of Pastor, God. ano po talaga yung parang sa likod ng lahat ng ito? Bakit tayo mga Pilipino, normally, we go
for this, di ba? Nagpo-fungsoy pamahiin. tayo, may mga pamahiin, may pagiging Superstition. Kristyano, di ba? Oo. Parang nagko-contrast nga sa bawat isa, but still, we believe everything. Parang ganyan. Kasi una, pasa-pasa yan eh. And I think nag-uugat yan sa paggalang natin sa ating magulang na yung Oo tinuro nga sa eh. atin, kailangan pahalagaan natin. Tapos, ang ating uri ng Kristyanismo sa Pilipinas, with due respect sa mga kababayan po natin na mga Katoliko, may tinatawag po kasing folk Catholicism. And ako, I believe, even our fellow, even yung mga priest will agree with me on this. Yung nandun na tayo sa contextualization ng pananampalataya. Okay? Okay yon. Na you'll find a way of express your faith in a way that resonates sa ating Filipino soul, heart. No, kaya nga itong ama namin na aklat, di ba? Ng mga Oo, Langham ganda, no? scholars, Filipino Bible scholars, ay pinakita nila kung paano na-contextualize ng Pilipino yung ama namin. No? Katulad nung give us this day our daily bread. Talagang bread ho yun sa Greek. Artos. Pero sa atin, no, kakanin. Kasi ang staple natin ay kanin. Di ba? Bigas. So, makikita mo, na-contextualize yung faith. Ang problema, hindi contextualization nangyayari sa atin eh. It's a mixture of superstition and the faith. Kaya tuloy, parang para sa atin, wala tayong makitang contradiction na may tiwala ka sa Diyos, pero nag-aalala ka dahil sa pamahiin. Di ba? Eh, sasabi pa nila, ako baka nasabi na ni Tita Mel ito nang may karga kang bata. Karga mo pa yung anak mo, Tita Mel. Tapos bumati. No? Christian ka na ba nun, Tita Mel, nung nagka-baby ka? Yes po. Buti na lang. So, wala ka na yung pera usog. Wala na. Oh, di ba? Sabi, uy, pero usog. Lalo nga. ako yung bumate, bagong gising, o kaya hindi pa kumakain. Tapos uy, pero usog. Di ba? Kaya minsan nilalagyan yung bata ng pulang tela sa noo. Oo. Ano yung infrared? Hindi. Para daw, hindi mo makita yung bata. Una mo makita yon. Hindi Tapos, mabate. di ba yung may bracelet na parang Oo, mga may beads iba pa yung bracelet na pula. parang yung bata may kinakagat-kagat yung gawa sa buto ng manok. Iba mo yun yung tama ka, Tita Mel, yung bracelet na yun, para dun ma-attract. Kasi Yung mga evil spirits may or influence malas. din sa atin yung, I think, from Eastern mysticism, yung evil eye. Yung titang na evil eye, di ba? Ay, Kaya pag ano yun, ba yung evil eye na yan, Pas? yung parang meron kang dalang sa aking pagkakaintindi, para katulad ng usog, yung bang may dala kang hindi Malas. magandang Oo. vibes. Ayun. Basically yon. Yan ang Oo. aking pagkakaintindi doon. Sabi, tapos tayo pa mga Pilipino, tayo, very pragmatic What works? So, halimbawa, may bumati, sasabihin natin, wala namang mawawala kung pagbigyan. Oo. Palawayan mo na. Excuse, agad sa kumakain, di ba? Palawayan mo na sa noo, sa tiyan, o sa paa. Kalum-lum ko, may mawawala po. Yung bango ng bata. Tama! Kaya wag na ho. Ako, pinagsasabihan ko sa church, wag kayong Magpapalaway. Nasasabi ko pa nga sa church ang tanda-tanda lang natin mga Kristiyano, nagpapaniwala pa tayo sa usog. Oo nga. Diba? Kasi alam nyo, sa Bible, ito, ang ganda nung pagkakasalin. Sa magandang balita, Biblia. Sabi po rito sa Deuteronomy chapter 18 verse 9. Kapag kayo naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas. Nananawas. At ng mga sumasaguni sa mga espiritu ng patay. Kita mo, binanggit yung mananawas. Dito Pas, Santiguar ang tawag nila. Kasi nung unang panahon, may mga nagbabasa nung papatayin yung hayop, tapos titingnan yung bituka, looking for a certain pattern. Wow. Kasi ganun yan nung pinag-aralan ko yung fortune telling, kahit yung sa palmistry, may certain patterns yung mga guhit and combinations of it would lead to another meaning. Ganon din sa baraha. Marunong pala Diba, itong ganon magbasa din. ng... Hindi, nabasa lang. Nabasa Pero lang. hindi ko pinractice. Ang pinractice ko nun, numerology. Numerology. Pas, Oo. may question Ayun. ako, about, excuse me, about
Well, all this, no, itong sa feng shui, even sa numerology, no, ito po, ano ba yung heart behind this worldview? Because it's a worldview actually, no? Yes. Oo. We think that these impersonal forces can be manipulated to our favor. Kaya nga, di ba, Wow. to counteract a certain bad vibes, lalagyan mo ng either meron kang kristal o meron ka isasabit na symbol sa yung pintuan, something like that. So, ang ano natin, something na we are in control. Kasi nga, nag-uugat ito, gaya ng inyong naging talakayan before we started yung interview. Di ba? Pinag-usapan, ito'y batay din sa faith, pero misplaced faith. Ayun, misplaced faith. Kasi ang faith by itself, walang power. Oo. Faith is only valid based on the object of the faith. Saan mo itinutuon yung pananampalataya. So, may faith ka sa pamahiin, pero as we have shown, yung pamahiin is contradictory. Kasi kung ano-ano yung sinasabi, magkakasalungat pa. How can you put your trust sa isang shifting foundation? Diba, na hindi matibay na saligan. Mas maganda talaga ng saligan ng Word of God. Saka napaka-subjective eh. Oo. No, diba, bata nilagnat, tatawasin. Noon hindi ko alam kung ano yung tawas, akala ko yun yung dinudurog para gamitin in place of deodorant, di ba? Yung pala yung kandila, tutunawin sa kutsara, di ba? Tapos bubuhos sa tubig, tapos titingnan yung pattern. Oo. Pero ito, So, no? Ito ba? subjective yun. Opo, oo. And siguro, let's not be deceived because merong powers behind itong mga, di ba? Ang bawa, Well, itong kung sa santi. tanda lang natin yung kasinungalingan, kapangyarihan ng kaway. Yun. So pag napaniwala ka sa isang bagay, hindi katotohanan, ito'y maaaring, tanda po natin, ideas have consequences. At dahil po doon, ito po yung posible na sa halip na madala tayo papalapit sa Panginoon, pwede pa tayo mailayo. Because of Okay. deception. Yes, deception. And that is the power of the enemy. Oo. Diba? Na mapaniwala ka. Oo. So yun ho yung ating dapat iingatan pagdating po sa ganyan. I would encourage us na isipin mo, pati surgery. Ginagawa. Oo. Oo, Hindi, at pati least, surgery, wag ka raw magpa-surgery. Paano kung kailangan mo Oo. na magpa-surgery? Kaya wag muna kayong liposuction, di ba? Hindi ka rin daw dapat na ikakasal pag buwan ng Agosto. Kaya pala ikakasal ko, September na. Chinese kasi. Chinese. Oo. Well, hindi, talaga lang yun ang naisip na parang may kinalaman sa anniversary. Pero nakakatuwa na pati ba naman yun, ng mga major decision natin, Major doon pa decisions natin no? itataya, doon pa natin iisipin na we want to be in control na ito ay magdala ng swerte. Oo. Di ba? Oo. But kasi at the root of it all also, sabi nyo nga, gusto mong magkaroon ng control, pero nagko-contradict talaga siya, no? Mel and Pastor Eric, because naghahanap ka ng guidance. Di ba? Actually, naghanap ka rin ng you want to stack the odds para ikaw ay the odds will be in your favor. Okay. Sabi nga. Ay, ito pa nakakatawa. Nabasa mo ba doon sa pinakita na bawal na maingay? Kasi ghost month. Diba? Kasi, sabi nga ni Tita Mel, kanina galing nung paliwanag niya. Sabi ko, ano pa sasabihin ko? Nasabi na ni Tita Mel. na yung kasi yung mga espiritu ba, parang merong temporary pass. Na nakaka-roam sa earth, di ba? Meron daw. Oo. At sinasabi, wag maingay. Tama? Bakit tayo nag-iingay pag bagong taon? Oo. Ano ba pamahiin Sa sa bagong likod taon, ng okay pag-iingay lang. sa bagong taon? Oo. Para magpalayas ng espiritu. Bakit ngayon wag kang mag-ingay? Yung kung totoo yun, di sana gamitin natin yung pag-iingay na yun para mapalayas itong mga espiritu na to. Diba? Can you see the contradiction? Looking at it from a layman's point of view, can you see the contradiction? Nag-iingay tayo ng bagong taon para sabi nila, although tayo ngayon
kasanayan na lang yun eh. Ako, mas gusto ko Palayasin yung kumakain na lang with mga... the family. Oo. Palayasin yung masamang espiritu, palayasin yung malas. Pagkatapos pag ghost month, huy, huwag ka maingay. Eh, di ba yung pinakamaganda magingay ka para lumaya Oo, kasi itong mga masamang contradicted espiritu siya. na to. Oo. Tapos din, di ba, dapat, Pastor, Opo. kung papalayasin daw yung mga masamang espiritu, dapat sa loob ka ng bahay magpapaputok. Ba't sa labas? Kaya papasok balik sa bahay. Kasi malas yung pag nasulog ang bahay mo. Malas talaga yon. Eh, Tita number Mel, one pag eh. nasulog Huwag ang ka bahay maniniwala. mo. Kaya wag tayo Pero huwag ka nagpapaniwala. maniniwala sa malas, di ka suswertehin. Kaya, Oo. yan na. Sa madaling salita, hindi talaga magandang guide. No? Yes. Oo, itong mga pamahiin na ito. Ito, Pastor. Opo. Dito sa amin, daming ghost, sabi ni Ate Jenna. Bigla ka na lang sasapakin pag tulog ka na. Iba yata ang ibig niya Iba yata. sabihin ng ghost na yan. Last night, natulog po ako after my prayer. Then, makatulog na po ako. I-hug my Bible nang masarap na po siguro yung tulog ko. Bigla ba naman, tinanggal yung kamay ko sa Bible. Ah. Sa ko po. Sabi ni Pastor Dulce, wag lang i-hug, basahin din. Baka kailangan Oo. niyo ng counseling, Oo, Jen. sabi niya. Yes po, Ate Dulce. After my Bible po, tinatabi ko po talaga siya sa higaan ko at Ayun. nagiging comfort ko. Pero yung Bible, hindi yung talisman yan, hindi yung amulet yan. Maganda Ang rin. panghawakan Point. po natin, mga pangako ng Panginoon. Mga pangako Oo na. nga. Pero although may Diba? mga Christians na Ah. naniniwala Na? din, na, yun na nga, pag ito, parang halimbawa, yung paniniwala sa crucifix. Pag sinunod ko to, yan, magiging magiging safe. So, yung Bible, ganun din minsan Pero yung mabigat paniniwala. yata yung Bible pag sinabit sa leg ko. Pero yun na nga, tulad ng nabanggit din, Oo, na maaring niyayakap mo. Pero yung symbol kasi niya, maganda. Pero pag pinaniwalaan mo na yung, di ba, yung Bible. yung book itself, Oo, yung book itself. di ba? No. Ay, nagdadala ng magandang tulog. Oo. Na hindi mo naman binabasa. Bibliolatry. Hindi mo. Bibliolatry na yun. Ayun. So may ganun din. mga Ito, Pastor, ka-TNT. can Christians still experience ghosting? Teka, anong ghosting yan? Yung po ba love life yan? Hindi po. Ghosting, hindi na nagpakita. Yung ghost. Sa ghosting marami. Hindi, kasi mabuti maingat tayo sa mga terms natin. Baka mamaya, akala ko yun yung topic eh. Sa Kanina, pang-ghost. nagising ako eh. Nakikinig ako, sabi ko, ano ba talaga ang topic namin? Oo nga. Lahat nga pa Pinag-usapan sasagutin na nyo yun, daw nag-ghost eh. lahat. Oo nga. Ito pong ghosting, yung nagmumulto, yung mga ganyan. Oo, napagmultuhan. Oo, experience. Pwede pa rin ba tayo Oo maka-experience nga, niyan? paano si Kuya Eddie? Dito daw sa D-Way, one time. Sabi ko ba? nga pa, Wala siyang nakita, may narinig lang siya na Sumit-sit nagsisit-sit. daw. Oo. sabi namin, Baka mga Kuya Guard sigurado lang ka ba yan. sigurado ka ba yung sumisisit na yun, yung akala mo multo, baka mamaya ahas yun. Oo nga. Dahil sa likod nyo, madamo. Oo Pwede, nga. pwede. Oo. Pero we cannot deny the truth na meron talagang, there's a world out there. In fact, In sabi pa ng spiritual Bible, realm. sa Ephesians, yes. Sabi nga ng Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makikapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang, umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hubong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So meron yun naman ang isang natin mga Pilipino. I remember just a book, out of print na siya, pero ang title lang, Filipino Spirit World. Kumbaga, kumpara sa mga left-brainer Westerners, na talagang sa kanila, it's not, kaya kumbaga, right ang West pagdating sa mga liberal thoughts like walang himala, di ba? Hindi naman sila sinora honor, pero sabi nila walang himala daw talaga. Pero tayo mga Asians, mas tayo kumbaga mas open tayo sa idea sa supernatural. Oo. Kaya Yes, kumbaga which is, mas oo. nakita natin, na agree tayo sa nababasa natin sa Bible, Oo. na meron talagang spirit world. However, as far as we study the Bible, as far as I understand the Bible, ang kaluluwa po ng tao hindi na bumabalik pag namatay. At kung meron man pong pagkakataon sa Bible, katulad nung nangyari kay Prophet Samuel na nagpakita kay Saul, Oo. So, paano yun? hindi ho siya natawag nung Witch of Endor.
Nagulat nga yung Witch of Endor, napasigaw siya eh. Diba? So doon natin makikita na kung sino man o anuman yung nagpapakita sa atin, hindi po yan yung kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay. Yung lola nyo or lolo nyo. So yun, tulad nung Hindi. nabanggit ko sa kanila, nakita na, nung maliliit pa kami, nakita namin yung lola namin. So kung hindi yun yung lola namin, sino yun? Well, sa batay ho sa Biblia, may titag po sa Bible na familiar Yan, spirits. familiar. Diba kung may guardian angel, meron na mga familiar spirits. Ito naman po yung mga demonyo na naging very familiar with the way we live. At kaya, di ba, kapag yung mga nagtatawag ng espiritu at nakapagbibigay ng mga detalye na tanging yung namatay lang daw ang nakakalam, pero hindi Oo. alam, nandun pa rin yung sinatawag na familiar spirits. Oo. So yun yun. Kaya yun ho yun. Hindi yun yung kaluluwa ng ating mahal sa buhay. Yun. Yes. Na may Hindi nabanggit po yun. din si Madjo kanina, ito naman I think yung familiar, yung imitating spirits, pas, na Isa na rin ini-imitate. po yun. Ini-imitate Nagpapanggap. niya na yung itsura or wangis. Opo. Diba? Para pagtataka, no? Sinasabi lang multo tumatagos sa pader. Pero hindi tumatagos sa sahig. Naglalakad na talaga? gano'n. Naririnig mo pa yung mga yapak. Hindi ba tumatagos sa I'm not making fun. I'm just saying yung mga beliefs natin minsan contradictory. Pero yung ganyan sa multo, niniwala ako sa spirit world. Kasi before ako naging believer, nag-engage kami sa Spirit of the Glass eh. Ayan, sa pa Kaya may yan. paliwanag doon sa iba na hawak nila yung baso, it could be something psychosomatic. Na naigalaw mo siya subconsciously. No? Pero sa experience ko, hindi na hawak ang baso, gumagalaw. Okay. So meron talagang reality. However, salamat sa Diyos na napalaya tayo sa ganyan sapagkat ang sabi nga, ito yung mga bagay na hindi nakapagbibigay lugod sa ating Yes. Panginoon. Diba? Sinabi na nga sa Deuteronomy chapter 18 na huwag tayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Yan. Kasi nga, sabi ng Bible na open natin ang ating sarili sa deception kasi hindi nga yun ang mga mahal natin sa buhay. Kaya nga sabi sa 1 Peter 5:8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging magpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Alalim ng Tagalog. No? Oo. So yun yung dapat tayong we have to be aware. Oo, ito Huwag pa tayong magpadala sa ganyan. ulitin ko lamang yung question ni Madjo kanina maganda. So ano dapat yung ating ginagawa? Bawa, meron tayong makitang multo. O di kaya, yun, tulad nung sinabi ni, Kuya Eddie, na meron siyang narinig. Ano yung gagawin natin bilang Kristiyano? Kumusta ba si Kuya Eddie? At, natakot na ba siyang bumalik o magstay dyan? Hindi yun natakot. Babalik nga yan sa 50th anniversary joke. Tandaan natin na God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power, of love, of self-control. Saka sabi nga sa Bible, di ba, bagamat ito'y patungkol sa mga apostol, pero tayong mga mananampalataya, dahil nasa atin ang Espiritu Santo, greater is He that is in us than he that is in the world. Yes. Sinasabi po sa Bible. So, hindi po tayo dapat magpatakot sa mga ganyan. Kundi, huwag natin mamayani ang takot sa ating puso. Kundi, sabi nga, ay mamayani ang pagtitiwala at ang kapayapaan ng Diyos sa ating puso. Oh, okay. Kaya huwag ka na matakot, Tita Mel. Ay, hindi po. Sila ang takot sa akin. Oo, yan. Paano naman, bawa, yung mga kababayan natin na, bawa, they still believe in, yung mga folk, lores or yung mga urban legends sa atin. Bawa, tulad nung, nabanggit nyo, duwende, kapre, tikbalang. And para sa aswang. Pansinin mo, bawat bayan may unique na creatures, no? Wala tayong werewolf dito. Wala. Meron lang tayo yung aswang. Di ba? Tikbalang. Sabi nila, aswang. Tikbalang na wala rin naman sa ibang lugar. Di ba? Parang, minsan tuloy isipin mo, ano ba to? Bunga lang ba ito ng malikot na imahinasyon? Di po ba? Pero, again, truth
shall set us free. Okay. Hindi po natatalo ng kadiliman ng kaliwanagan. Ang kaliwanagan po ang tumatalo sa kadiliman. Kaya maganda po na ang Biblia ang ating maging saligan. Kaya nga hindi nga ho tama na tayo nagpapaniwala sa mga pamahiin kasi nga it erodes our trust in the Lord. At ano ang source of authority natin? Ano ba yung pinagbabatayan natin? Tuloy nawawala yung ating matibay na pinangawak, yung nawawala po yung ating pagkapit sa salita ng Diyos. Kaya hindi, huwag niyo sabihin walang mawawala, meron po. Meron. Dapat ko lang ating pananampalataya. Oo nga naman. Example, Tita Mer, di ba, Tita Cecil, di ba, nagdi-dedicate ng bahay, di ba, yung mga pastor. Okay, bahay, kotse, negosyo. Lagi ko sinasabi, pag ako nagdi-dedicate, na hindi natin ito ginagawa para swerte. Hindi natin ito ginagawa ang para... swerte. Parang parang ginagawa equivalent no? Oo, hindi ang tipong ginagawa ay kinikilala natin na tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang mga pagpapala. It's a stewardship mentality. At pinagpapasalamat natin sa Panginoon ang mga pagpapalang ito. At dahil kinikilala natin na tayo ay kanyang katiwala, magiging maayos, halimbawa, ang ating pamamalakad sa ating negosyo. Kasi nga dinedicate mo Ang dinedicate natin, hindi lang yung place kundi yung mga may-ari, yung mga magtatrabaho. Kaya kasama sa panalangin, maghari ang inyong kapayapaan sa bawat nasa opisinang ito. At yun yung ating pinapanalangin sa dedication. And we recognize that we are your stewards at nawa maging maayos ang pagbabayad ng buwis, ang pakikitungo ng isa't isa sa isa't isa. At yung pagpapasweldo, nandun yung sa panalangin pagtatalaga na susundin ang Panginoon. So, ganun, yun po yung dedication. Hindi ho yan para swerte. Hindi ho yan para maraming customer. Tama. Nagbibiran nga kami kahapon Although, yes sister, although may mga Christians na yun ang paniniwala nila. Diba? which we correct. Dapat i-correct natin. Okay. Na ang mga itong dedication services ay pagpapasalamat at pagtatalaga sa Diyos. Hindi ho ito yung para tayo po ay magkaroon po ng malayo sa kamalasan at makaranas po ng swerte. Kaya minsan pag may Kristiyano, pag inuunawa ko na lang minsan, hindi na ako nagre-react masyado. Hindi na rin minsan ako nagko-comment kasi baka mapahiya pa. Minsan kasi may mga makikita kong babate, good luck. Yan. Oo, no? Paano po yun? Hindi ko na lang kung pinapansin minsan kasi baka kako lang. Baka pagdating na araw, maintindihan din niya at may tamang forum. Yan. Kasi ayoko naman na yung mga tao, pagkasama ko, lumalakad sa alambre. Dahil nag-iingat, baka may masabi si pastor sa mga sinabi ko. So, pero in God's time, I'll teach them. Ito maganda, itong forum na to, no? I-explain natin pa, ano nga ba ang good luck? At saka yung bad luck. Oo, bakit siya, hindi siya applicable. Or hindi siya, magandang i-espouse. Parang katulad nga lang sa pungsoy o sa pamahiin, we think na there are impersonal forces. Okay. Kaya di ba may sabi, the universe, please be good to me. And Yeah. the universe set things up. Di ba may mga ganun may Parang ganun nga. impersonal things, you have control over it. Parang nandun yung ating pag-asa. At we try to have to control, pero ang Diyos ang may control po. Yes. Ang Diyos po ang nakapangyayari, hindi tayo. Kaya sa Diyos tayo magtiwala. Hindi ho, kumbaga kasi we try to take charge of our lives, pero makikita natin na hindi naman ho tayo ang mas nakakaalam. Kailangan natin ng wisdom ng Lord. Tama. At siya lang naman talaga nakakaalam ng punot dulo ng ating buhay. Kaya mas mabuti na sa halip na sa pamahiin magtiwala sa Panginoon. Yan. Oo. Although, Pas, parang on the onset, ang tingin mo, ang nagko-control, ang may control, yung malas o di kaya yung swerte, di ba? Pero behind Tama that yun. pala, go ahead. Okay, behind that, Behind that is the desire for control na ikaw, paano yon? How does that fit in, no? Doon sa sinabi ninyo na yung mga impersonal things have control over
yun, yung mga decisions, yung buhay natin, yung Yung direction. advantage natin Christian eh. Mhm. Yung advantage natin mga Christian, we are not at the mercy of impersonal forces. Yun. Actually, yun. Okay? We trust in a personal God. Ang Diyos na we could relate, ang Diyos na sa panalangin tinuro ng Panginoon, ang tawag natin ay Ama. At napakalaga nun kasi ibig sabihin siya ay nagmamalasakit sa atin. Alam niya ang ating pangangailangan bago pa natin ito hingin. Kaya ho yung ganyang, kasi lalabas pa niyan kung minalas ka. No. Ikaw pa ngayon na may kasalanan kasi hindi mo pinlis ang universe. Oo. Parang yung... Gumawa ka ng mga bagay na nawala sa alignment ang mga forces na ito. Yun, okay. May tanong lang din ako. Meron po bang mga bagay na ginagawa tayo, halimbawa, yung hindi ka nagpapatawad, nagkakaroon ka ng galit sa tao, o kaya naman ay kahit Christian ka na, ay gumagamit ka pa rin ng mga bagay na dapat hindi mo ginagamit. Would those things attract bad spirits or yung mga ganyan po? Di ba Ay, yung malas ghost? yan, Tita Yung Mel, ghost. malas. Joke. Like yung ghost, di ba? Parang ganyan. Oo. Kaya nga yung ganyang mga bagay, mas maganda na tutok na lang tayo sa, halimbawa, nung isang araw may kausap ako, if I got your question right, no? Nung Saturday may kausap akong isa sa mga professors ng ng Phibias. And we were talking about yung una, yung value ng work. Kanina lang tinitingnan ko sa library ko, nakita ko isa sa mga gusto kong libro, Life Work. I hope I was able, nakuha ko yung point mo, Sister Mela. Na ang sinasabi lang doon na God has given us dominion, God has given us the responsibility. And we are not victims of fate, F-A-T-E. We are not victims of these forces. We are to take charge of this life in obedience to the Lord who commanded us to be fruitful and to multiply, to have dominion over His creation. So dapat yun yung ating dapat mas tutukan ng panahon. I hope you got your question right, Sister Mel. Meron kasi... Tama yun ako. Oo. Parang if I understand yung question, parang merong mga bagay that attracts evil spirits. And maaring... attraction yan, no? Oo. Maaring kasama doon. Tama ba? Tama yung aking understanding ng question. Maaring kasama doon yung unforgiveness, yung bitterness. Okay. Yes, yung mga ganyan. Kasi nga, di ba? Sabi sa Bible, sa pasensya lang, minsan nagsasapaw sa mga tagapakinig kasi naka-zoom po kami, medyo may delay, no? May delay. Sa Ephesians po, may sinabi po doon, be angry and sin not. Do not let the sun go down on your anger. Do not give the devil a foothold. Yan. And ang ibig sabihin, hindi ho yun mala, kundi binibigyan mo ng puwang ang kaaway sa buhay mo kapag tayo po hindi marunong magpatawad. Okay. May basis naman ho yun. So, Okay. kung gusto po natin na wag natin bigyan ng puwang ang kaaway sa ating buhay, na matuto po tayo magpatawad. Wag po tayo magpadala sa ating puot. Dahil baka mamaya, sandaling gusto mo ilabas yung galit mo, pabash ka na sa social media. At pati yung at makita sa social media, nagkakasaka ng baril. Di ba? At ngayon, sabi mo, biktima ka pa. Parang ganun. So, dahil doon, nagkaroon ng puwangang kaaway sa kanyang buhay. Can you imagine na ngayon, nag-aalala siya na nasasaktan ng pamilya niya. Diba? Sabi nga, sandaling kasiyahan habang panahong pagsisisi, kumbaga, malungkot. So, yung ganyan, tama ka, Tita Mel, yung minsan tayo, may mga nagiging access ang kaaway sa ating buhay. Yun. Dahil nga, sa kawalan ng kapatawaran. Oo. At hindi lang yun, Pas. What if yung mga, halimbawa, yung mga elements na offered for idolatry, nakaka-attract din ba yan ng yun nga, ng evil spirits? Halimbawa, tulad, mga elements na idols,
Yung mahilig na magano, yung bumibili ka ng mga yung mga antik-antik tapos gusto mo i-display sa bahay. Di ba? Na Di ba may mga ganon? malay eh. Yung- Ano yan? Ginamit, ayun pala yun. Yung gawa ganyan. Idol. Yung mga ganyan. Di ba? Ay ba yung pusa yun eh. Para daw magtawag ng swerte. Kaya nga yung Palaka ganon. Na may pera. Nakaka-attract ba yon ng mga, evil spirits? Bawa, or adults? Sabi naman ng Bible, Or walang kwenta yun. are we giving the enemy a foothold when we have those things? We are trusting in the wrong things. Kumbaga, nagsasayan ka ng Okay. pera. Walang ibang yumayaman sa pungsoy. Sabi nga nila, kundi ang mga pungsoy experts. Ang yayaman na Bebenta ka nila. ng Tama. kristal, bebenta ka ng ano. Ang mamahal pa Lala. ka mo, yung kristal, di ba? Yung Parang bumili ka. Di ba? Ilagay Hindi ang naman. ating Joke lang. tiwala sa Nakailang beses palaka. nang mag-offer sa... Yung kaya... yung pala. Kaya huwag natin May palaka. ilagay ating tiwala sa palakang may barya sa bibig. Tama. Huwag natin ilagay ating tiwala sa pusang kumakaway. Ilagay mo natin ating tiwala sa Diyos. Na siyang dapat lang una, kasi gaya nga natin sinabi, siya yung nagbigay sa ating ng kakayahan, na siya yung nagbigay ng kakayahan sa ating to earn a living. And so yun ang ating pagtutukan, hindi ho swerte, hindi ho malas. Tapos yung mga Kung numero pinaka- na pataas daw. Oh, Yung mga numero numero, na di ba? pataas. Yung pababa, wag daw. Oo. Oo. In other words, yung power that itong mga elements na ito would have over us is whatever we give. No? Itong mga elements na ito. Kasi kung Kumbaga, ang mas stronghold nila, utak natin. Yan. Kasi di ba may binanggit sa Bible na we destroy strongholds. Yes. Di Yun ba? ba? Pero yung stronghold na tinutukoy doon Oo. sa 2 Corinthians ay tungkol po sa strongholds of the mind. Of the Na tayo, mind. hindi po ito yung stronghold. Halimbawa, itong lugar na to, stronghold dito ay espiritu ng sugal. Ganon. Oo. Di ba may ganun mga itinuturo, no? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 10, ang sabi, verse 4, ang sandatan namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Na inisip natin, stronghold. Inisip na natin yung spiritual hold. Pero actually, ang sabi rito, sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So anong stronghold? Maling paniniwala. Ang stronghold kasinungalingan. Oo. So yung katulad ng idols, sabi naman sa 1 Corinthians chapter 8 na we know that these idols are nothing. Diba? Yun ang sinabi po. So, ang nangyayari tuloy, you're putting your trust on the wrong object. Yun ang deception. Yun ang kaguluhan na sipin mo. Pag yung pa yung, diba, may sunog. Inisip mo, swerte yung mga crystal na yan. O yung mga imahe na ginawa mo, yung pa yung isasalba mo sa sunog. Oo nga. At saka ito papasa na speaking of yung mga strongholds. Minsan, I rebuke the spirit of unforgiveness. Wala ka naman, di ba, sa Bible na makikita na nire-rebuke ang spirit of unforgiveness. Ang ginagawa mo, nagpapatawad ka. I rebuke the spirit of gossip. Wala meron ba sa Bible na spirit of gossip? Huwag kang manismis para matigil na yan. Diba? No? Kaya tuloy nakita ko sa Facebook, pinost ni Dr. Arman Canoy ng Philippine Baptist Theological Seminary. Si Zacchaeus, para to have a better view of Jesus, umakyat sa sycamore tree. At ang mga marites daw po, para to have a better view of your life, ang inakyat po nila, Chicapamore tree. Anyway. Pero nag-gets nyo, no? Ang sinasabi ko. Parang ang ibig ko sabihin na minsan we attribute so much, no, doon sa mga spirits, sa evil spirits. daw. Pero actually, we have ang bottom line lang is that you have a bad attitude. No, Yes, you have actually, a bad behavior. Ginagawa natin victim mentality na tayo biktima. Hindi ho tayo biktima, tayo po ay sumaway. So, di ba, di ka nagpatawad, hindi ka kasi ang nangyayari, naghahanap ka ng ibang masisisi. Tapos, akala mo rin, ang solusyon,
instant din. Mahilig ka kasi sa instant noodles. No? Pag pipray ka, espiritu ng alak, lumayas ka. So, inisip mo ngayon, ay, yan, hindi na ako magiging manginginom. Hindi ho. No? Disiplina po ang kailangan yan. Oo. Di ba Sa tulong ng Panginoon. Hindi ho yan yung... Kasi victim yan din ang problema natin. Lahat sisisihin natin, hindi ang ating sarili. Kaya nga sabi ko, kanina lang, inaayos ko yung library ko, nakita ko yung book na The Pursuit of Holiness ni Jerry Bridges. At sabi niya doon, wag mo sasabihin you are defeated. Because pag sinabi mo you are defeated by this or that sin, you're blaming everyone and anyone else except yourself. Ayun. You're not taking responsibility for the sin that you have committed. So don't say you're Tama. defeated. You are disobedient. So katulad niyan, yung spirito, pati pamahiin pumasok na sa ating katuruan No, meron yung mga Oo, espiritu ng alak, espiritu ng pagnanasa, hindi. Wala akong ganung espiritu. Meron Diba? pa espiritu ng Wala tabako, namang- ang sigarilyo. In other words, hindi siya biblical na i-rebuke mo yung mga... Hindi po biblical. Oo. Di ba? Oo. Kailangan po natin sumunod. Sumunod. Kailangan po natin to flee Yes. from youthful passions and to pursue righteousness, faith, love along with those who call on the Lord out of a pure heart. Sabi sa 2 Timothy chapter 2. Yun ang kailangan natin. Hindi ho, ang nangyayari tuloy, nagiging superstitious din ang ating Diba? practices bilang mga Oo. Kristiyano. Oo. Kasi bawa, rebuke ng unforgiveness, pero ikaw, wala kang Hindi ka ginagawa. nag-forgive. Diba? Oo. Para mapatawad mo yung taong yun, nandyan pa rin yung spirito ng unforgiveness. Ikaw dapat na i-rebuke Buti mo na yung lang si sarili mo. Tita Mel at Tita Cecil. Buti na si Tita Mel, Tita Cecil, marunong talaga magpatawad. Napakabait po ang mga tao lang. Challenging. Amen. Challenging. By God's Diba? grace. Pero tama yung Hindi, sinasabi mo, totoo Ate nga Ces. Pati yung ating pananampalataya, Diba? nahahaluan ng superstition. Yung pala yun no? At saka in the guise of prayer and spirituality, whereas ang kailangan mo lang gawin, baguhin yung attitude, maling behavior, yung maling puso, di ba? Para, yun nga. Ang kailangan natin, gamitin ang binigay ng Diyos sa atin ng kakayanan. Kasi sabi sa 2 Peter chapter 1, ibinigay na sa atin ang lahat ng ating kailangan upang tayo makapamuhay ng tapat sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagkakilala kay Jesus. Yun ang sabi po sa 2 Peter chapter 1. Kaya yun nga lagi ko sinasabi, hindi natin magagawa ang gagawin ng Diyos, pero hindi gagawin ng Diyos ang dapat natin gawin. Katulad nung pagtalikod sa bisyo, katulad nung pagpapatawad, katulad nung pagsisika para hindi ka umasa sa swerte, hindi ka matakot sa malas, kundi makita mo na binigyan ka ng Diyos ng kakayanan na kumita ng iyong kabubuhay. Pero ito, no? Tulad nitong... Oo. Opo, Go ahead. Tita Mel, Sorry. Tita Cecil. Parang masabi ko lamang, yung mga nabanggit din naman natin, hindi siya ganun kadaling gawin. Oo naman. Diba? Oo. Pero ang what we're saying is walang instant. Sa isang prayer, Opo. biglang wow, wala na talaga tong spirito ng unforgiveness. Hindi no? Bawa, pati paglalasing, di ba? Ano na yan kumbaga na develop mo na yung, yung vice na yan So, kumbaga, if you take yung tiny steps towards, di ba, doing... Pagbabago. Oo, yung positive things, no, against itong mga behavior or vices or kung ano man na hindi maganda, makikita mo, talagang magiging malaya ka na mula dun sa mga bagay na yun, whether it be unforgiveness, whether it be a vice, whether it be gossip, kung ano man napas. Opo. Ito yung mga pananagutan natin sa Diyos. No, kasi nga again, you're playing the victim, you're blaming somebody else sa iyong pagkukulang, sa iyong pagkakasala, katulad na unforgiveness. Di ba? Ang utos, forgive those na nagkasala sa iyo. Yun ang sinabi po ng Biblia. Hindi sinabing cast out the spirit of unforgiveness. Di ba, no? Oo. Kasi nahahaluan nga ng superstition maging ang ating mga katuruan. No? Hindi ho tama yun. Kaya nga again, ang panlaban sa panluloko ng kaaway ay ang pagpapahayag ng katotohanan. Na ating tingnan, panghawakan po natin ang tinuturo ng Biblia para hindi ho natin makita ng ating buhay ay nasa gulong ng ating palad o guhit ng ating palad. Tama. Ng ating pong
ikauunlad ay nasa pusang kumakaway. Sapagkat ang katotohanan ay Ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa. Tama. Very clear. Pero ito, Pastor, ito pong patungkol naman sa ghosts, di ba? Kasi meron pa rin po talagang mga nagpaparamdam na ganyan kahit sa mga Christian. Oo, Di ba? It's oo, reality oo. na meron talagang mga bad spirits. So ano po ang magiging attitude natin sa mga ito? Kasi nga, di ba, whether we like it or not, they are real. Meron talaga. So, paano po ba tayo magbe-behave? Paano? Halimbawa, nandiyan na, face to face. Or naririnig mo. Valid na valid. Ano po ang magiging attitude natin dapat? Matatakot ba Akala mo may tayo? sumitit sa'yo, tapos ano? Ano ba pala, gagawin ahas pala natin? yun. Well, ang sabi po ng Bible, may sinabi po muna ng Bible, di ba? Sabi sa 1 Peter chapter 5. Bago naman sinabi na maging handa kayo at magbantay, ang diablo nga ay kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aligid na naghahanap ng malalapa. Ang unang sinabi po sa verse 6, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan nyo siya. Pero, bago natin sa malabanan, nagpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Yeah. Labanan nyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. So, ang kinakailangan ay to be able to resist the devil, ang sinasabi po sa Biblia, we are to submit to God. Diba? Gaya na sila natin, anger, you're giving the enemy access to your life. You're giving him a foothold. So, anong kinakailangan? Huwag tayong magpalamon sa anger, sa galit. And by the way, yan ang aming magiging paksa ni Pastor Erwin bago siya mag-leave sa Expositors Edition. Meron akong special guest sa Expositors Edition sa mga susunod na araw. Talaga? Okay. Oo. Pero itong pag-usapan ng Pastor Erwin, yun nga yung naging viral na binunutan ng baril ng siklista. Yan ang aming pag-uusapan. Okay. Yan sa Expositors Edition. So, pag ikaw, para hindi magkaroon ng foothold ng kaaway sa buhay mo, magpasakop po tayo sa Diyos. Isuko po natin ang ating sarili sa Kanya. Ang ating pong, sabi nga magbago na tayo ng pamagitan ng pagbabago ng takbo ng ating pag-iisip. Sa madaling salita, stand on the promises of God. Yes. Hawakan po natin ang katuruan ng Biblia para po hindi tayo maligaw, mapaniwala, makontrol ng mga pamahiin at kung mga swerte ng mga malas. Doon tayo sa pagpapala ng Diyos. Doon tayo sa katotohanan ng Diyos Na nagpapalaya. na nagpapalaya. Tama. At tuwing linggo po, may programa rin ang katotohanan ng nagpapalaya. Sabi po ni Ralph, salamat po Pastor, listening po kami sa bahay from start to end. Wow. Salamat po. Thank you. O baka may final words kayo na gusto nyong sabihin, Pas, before we pray. Ang sa ating pong mga kababayan, tatandaan po natin na sabi nga, ang ating pong dapat na paniniwalaan ay yun pong mga pinahayag ng Biblia. At wag po tayo maghanap ng shortcut. Wala pa rin nung tatalo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Wala pa rin nung makapagbibigay ng mabuti sa ating buhay, kundi ang Diyos, hindi ang mga bituin. Magtiwala tayo sa lumikha ng bituin, hindi sa nababasa daw sa mga bituin. Sapagkat ang sure foundation natin, sabi nga ni Peter, we have a more sure word of prophecy. Yes. Ang matibay yung saligan natin ay ang salita ng Diyos. Okay. Nako, maraming Thank you, salamat, Pastor. Pas. And syempre, request natin si Pas na panalangin na ating mga ka-TNT. At ang bawat isa sa atin, no, na hindi tayo madedeceive. Hindi patuloy na mag-stand on the promises of God. So let's pray. Panginoon, marami pong salamat sapagkat ang katotohanan ninyo ay nagpapalaya. Salamat po, O Diyos, sapagkat hindi kami kinakailangan maging biktima o mapaniwala, matangay ng mga maling katuruan, maling kinagisnan,
maling paniniwala, kundi kami po, Panginoon, ay maging malaya. Malaya sa kasinungalingan at kumakapit sa katotohanan. At sa mga binabagabag po ng ganitong mga maling paniniwala na ngayon po nag-struggle sila sapagkat narinig nilang katotohanan ng iyong salita, nawa makita po nila na ang buhay na nagpapaniwala sa pamahiin ay bihag. Subalit ang buhay na pinangawakan ng katotohanan ay malaya. Sapagkat sabi nga ninyo, you shall know the truth, and the truth will set you free. We thank you, Lord, for the privilege to once again talk about your truth dito po sa Care 104.3 The Way FM. Pagpalain niyo po si Sister Cecil at saka si Sister Mel at ang lahat po ng bumubuo ng Care 104.3 The Way FM team. Salamat po. We also take this time to pray for Pastor Erwin as he dives into writing his dissertation. Alam ko po, Lord, marami mapagpapala ng finished product ng gagawin po ni Pastor Erwin. Give him wisdom and strength. We thank you and we glorify you in Jesus' name. Amen and amen. O aming Diyos, Ikaw ang sandigan, banal at tapat, makapangyarihan. O aming Diyos, purihin ang ngalan mo. Panginoon, ang siyang nagligtas sa pinili mo sa iyong kawan. O aming Diyos, purihin ang ngalan mo. Dakila ang Diyos, papuri sa'yo, luwalhatiin ang ngalan mo. Bawat sandali, ang pag-ibig mo
Hot.